Mayor, kumusta lang po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyo? Sir Mon, ngayon sa pagising natin, no, kasi dito sa kwarto natin, makita natin kaagad yung crater ng volcano. Mm. Tinitingnan ko, wala naman siyang eruption. Okay. Pero kahapon at about 1 o'clock plus, masyadong malakas ang ulan. Tapos nakikita natin na merong mga smoke Mhm. along the shoulder of the volcano. So, pagkakaintindi natin no, na mga lahar siguro yon na tinatamaan ng ulan kaya nag-smoke. Tapos, just a while, no, nakikita natin ating mga riverbanks, nakita natin na meron ng mud flow o lahar na dumadaloy. Opo. So, Sa ngayon po, Yes. Mayor, maulan pa rin ba dyan sa malaking bahagi po ng inyong nasasakupan? walang ulan ngayon pero very hazy yung ano no, yung ano natin, yung air natin, Opo. yung palibot natin. So, I understand. Sir, gaano po kalawak yung naging epekto po ng lahar o yung mud flow nga po kahapon dyan sa inyong area? dito sa atin, since our riverbanks are deep, no, hindi nakalabas no sa mga rivers yung lahar. But unfortunately, sa area ng Biak na Bato, that was on the other side, La Castillana, so siguro mga 400 meters, if I'm not mistaken, no, na umapaw that occupy along National Highway, no, kasi nga yung cross drainage nila sa kanilang river, no, napuno, tapos yung mud flow or lahar, no, umapaw na along National Highway. So siguro umabot na mga 400 meters. Opo, nako. Tapos mga 1 feet in depth. So sobrang dami din. So kaya pinuntahan ko din dun kahapon. Kasama din yung nag-abot-abot kami ng mayor din doon, no, Opo. para matingnan ko na yung maitutulong natin. Oo, kasi ongoing kayo po yung mga malapit, no, at saka direktang Yes, naapektuhan po malapit lang kami, kapag oo. nag-aalboroto ang bulkan. Sir, Yes, sa inyo pong lungsod, wala po namang naapektuhan ng lahar. Dito sa amin, wala po. Only yung mga pananim ng mga tao, syempre sa ashfall, no, natatamaan at saka damage to to mga pananim. Meron pa rin lang po ng mga dinaanan tao. po sa inyong area, kumbaga. Yes, kasi yung shoulder ng Mount Canlaon, so maraming ridge dyan. Tapos, multiple use zone, aabot siya yan sa multiple use zone. So, yung mga multiple use zone area natin sa taas, siguro umapaw din. So, yung mga pananim Oo. doon, tinamaan din. Oo, ang nangyari mga kapatid, yung ilog po, no, doon dumaan yung tubig at yung lahar nga po, no, yung pinagsamang putik, abo at tubig, yung po no sa ilog, hindi po siya gumawa ng bagong daan na nakaapekto sa mga kabahayan. Pero may mga kinailangan po bang ilikas, Mayor, based on your observation din po kahit sa ibang bayan at lungsod? At may mga nasaktan po ba? Kagabi may nilikas ako going sa evacuation center natin na 50 individuals, no? Ilan po, 50 sir? Sorry? individuals. 50 individuals Mga galing 5 families po ba to? O ay mga 10 50. Okay, opo. 50. Galing sa barangay Pula. So, ngayon, andyan sila sa ating evacuation center. And today naman po, no, since activated yung ICS natin, so ongoing palagi yung monitoring natin kasi 24 hours minomonitor natin. At saka na muna for this day, so wala na rin pasok muna, wala nang trabaho. Nag-issue pa rin ako ng memo na wala pa rin trabaho sa
lungsod ng Canlaon, no, para masiguro natin that just in case there will be another construction activity Opo. na hindi na tayo mahirapan. Mayor, para lang po may idea kami, yung 4-kilometer permanent danger zone, may mga kasama ho bang barangay na apektado po nun? Yes, within the 4-kilometer danger zone, no, within Mount Canlaon, covers 4 barangays here in our city. No, sa amin, namely Barangay Masulog, Pula, Lumapaw, and Malaiba. But only Barangay Masulog and Barangay Pula were suffering ash falls kasi nga yung direction ng hangin is going southwest, no, shall I say. So, Pag ano, so dun yung ash fall. So Masulog at Barangay Pula ang mga nagsilikas lamang po. Yung 2 other barangays na pasok sa 4-kilometer radius na danger zone, hindi pa sila nagsisilikas. Gaano karami ho itong nasa Barangay Masulog at Pula, Mayor? Barangay Masulog, we have evacuated 113 individuals, and Barangay Pula, including last night, we have evacuated 89 individuals, if I'm 88 or 89 individuals, yes. Meron po bang pahirapan sa hanay po ng pamahalaan sa pagpapalikas po sa mga residente? Kasi yung iba, kahit sabihin natin na wala pa namang nararanasan, kailangan pong ilikas, no, dahil nga po sa banta ng panganib. May mga ganito po ba tayong nararanasan lang, Mayor? Especially, baka po yung 2 other barangays, kung kakailanganin na rin ba silang ilikas? Yes, sir. Pahirapan talaga yung karanasan natin, no? Dahil yung mga tao, they prefer na pag mag-erupt, pupunta lang sa kanilang barangay proper, or yung iba pupunta lang doon sa mga kamag-anak nila dito sa city proper. Tapos, pag medyo humupas na, babalik. They refuse to stay at the evacuation center on the basis na hindi naman sila makalabas anytime kung andyan sila sa evacuation center dahil nga nakagwardya na yung evacuation center. They cannot do what they want to do na pabalik-balik kasi gusto nila pabalik-balik lang dun sa taas. And it is very crucial, no, for the LGU, or it's very sabihin na natin mahirap, no, dahil may mga bata, may mga asawa, may mga matanda. So ginagawa natin na kausapin talaga na kung pwede, bababa na sila. So, yung iba, kahit i-force evacuation, hindi naman sumasakay sa mga evacuation trucks natin. So, yun yung scenario. Nay, paano po ginagawa ninyo doon? Ako, baka mamaya, wag naman sana, sila'y maiwan po at maipit sa sitwasyon. So, ngayon ba ay naka-forced evacuation na po ba lahat? Yes, so ngayon, no, I ask augmentation sa AFP. Okay naman, no? Andito naman mga AFP natin, pero kagabi, so yun yung problema, hindi naman pwede na isa-isahin natin punta yung mga bahay nila, mga malalayo din, no? Hindi naman sila isang isang tirahan lang. So yung mga bahay dyan at a distance of 100 meters, 200 meters, so pag ganon. So yung sumakay siguro is only half of the population, no, na andon. So, one good thing na lang na kagabi, nagpunta na talaga sila sa evacuation centers natin. So, I just hope na yung iba ngayon, bababa na, kusa na silang bababa, no, dahil natugunan naman yung pangailangan nila dito sa evacuation center. Kumusta po ba? Opo. Sige sir, Yes, only hindi nila magagawa yung gusto nilang trabaho kasi yung mga tao dito is mostly farmers, vegetable farmers. Yung characteristic kasi ng ash fall, pag tumatama sa dahon ng tanom, pag hindi mo kaagad nakuha, natutuyo yung mga pananim. So kaya gusto nila, pag natatamaan yung mga tanim nila at in a given time, magsha-shower para Opo. mawala yung yung ash fall.
So, Okay. yun yung gusto ng mga tao. Pero I am thankful no, na kagabi lumikas na talaga Opo, yung that's good. Kasi natitira doon. opo, that's good to know, Mayor, kasi mahirap po mabulaga if ever man at mahirapan tayong maglikas, no? Kapag nandyan na po yung mas delikadong sitwasyon. Sir, ang pinaka-concern nga po gaya na binanggit nyo is yung sitwasyon sa mga evacuation centers. Kumusta po ba sila sa mga nagsilikas na mga nananatili po sa evacuation areas? Yes, ang evacuated persons natin is very well taken care of kasi nga pinuntahan tayo dito ng National Secretary ng DSWD, no less than Sir Rex Gatchalian. At saka andito rin ang ating regional head ng Region 7 ng DSWD, si Ma'am Shalane. Opo. At yung butihing governor namin, Governor Chaco, pumunta din. At saka Opo. yung congresswoman namin, Congresswoman Jocelyn Caichong. Okay. No, pinuntan. Tapos yung city, meron din kaming backup plan no, na matugunan yung individuals na andyan sa evacuation center namin. And yung resources namin, speaking of resources, no, kaya namin silang pakainin no, kahit 3 buwan pa. Pero yung buong resources namin, given na kung magbibigay tayo ng mga food packs no, in that 4 barangays, no, because we have 23,000 individuals, inhabitants in that 4 or 5 barangays, no, which is 40% of the total Okay. population here in the city, we can survive up to 10 days. So that is So our kakayanin po yung evaluation as of supplies now. up to 10 days na lamang, Mayor? O ilang Yes, araw pa kaya yes. kaya yung mga ano po, pang relief sa mga sa evacuation areas? Yung relief natin will last for 10 days if we are going to give it to the 20,000 individual class. But we have an agreement with For 20,000 individuals. Okay. the SWD na if that will happen, no, that there is a need no to supply foods no on that 20,000 plus individuals. So the province will provide another 7 days. Then again, the national office will provide for 15 days. So kung baga, i-cycle na Sige natin po. yung obligation. Sustained so, naman it is well kahit planned paano. actually, Sir Mon. Opo, kahit papaano. Sir, mabilis na lamang po. Kahapon kasi sa panayam din po ng aming programa, nilinaw naman ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na meron naman daw silang resident volcanologist na nakatutok daw sa Canlaon Volcano. Ngayon po, maayos na ba ang koordinasyon po ng LGU at ng FIVOX? So let us make it clear, no? When Yes, you sir. say resident volcanologist, supposedly, it reside in the city. That's how I understand, di ba? Mhm. Meron naman kaming FIVOLS dito, but the FIVOLS is not, walang resident volcanologist dito, no? Yung volcanologist na sinasabi niya is andon sa La Carlota. That is part of, still, of Mount Canlaon. So that is why I just want that to make it clear. Kasi, there is a contrasting opinion, Mhm. no? Kasi yung just like yesterday na the way layman's opinion namin kasi may nakikita kaming eruption, Opo. no? And they roll it out na it is an earthquake. Okay, at kung ano man 'yon ang opinion nila, okay 'yon. Kasi ganun talaga yung scientific explanation. Mhm. And but when you say resident, no, wala dito. Supposedly, hindi naman namin siguro kailangan na imbitahin pa sila. It is their duty to Mhm. let their resident or let their employee know to come in the city and see what is the real situation. They are, So, opo. yes. They are also saying na nagbibigay po sila ng abiso sa LGU regarding sa mga sitwasyon or updates po ng Canlaon Volcano. Yes, we can see them through their post on Facebook, no? We can see that. And
to be honest, Sir Mono, we've been contacting them since the start of the eruption. No, Opo. that was 3 days ago. But we can hear no one and they're nowhere to be found. To be honest, no, hindi naman namin kailangan siguro imbitahin pa sila Opo. in times like this. So it is, as I have said, no, it is their Okay. duty to come over in the city. So with the national head, no, of the PBOG, so I think it is also right time to check their personnel whether they are on the ground or not. Mhm. Kasi it is very hard for us, no, to wait as to what is the term if ever there are volcanic activities when from time to time media personnel, no, always call us, just like your Yes, program opo. now, Sermon, no, na as early as this, no, you call up because you wanted also to be updated, and it is Yes, the right oo. of every On what is the Filipino. situation? Opo, Oh kumusta ba ang yes, and sitwasyon? it is the right of every Filipino to know what is the real situation. No? Kasi Oo. mahirap naman na Sige po. i-prevent natin yung totoong senaryo. So, Opo. pananawagan lang sa taga-people that they should have their personnel on the ground. Okay. We will let that kumbaga ipaparating din po namin, sir, ha, yang ganyang concern po sa FIVOX para po at least mas Yes, sir. And I want to ma-improve, make no? it clear. And I want to make it clear, no, para hindi rin kami ma-discredit. When they say resident, no, I would like to make it clear, where is that? In La Carlota, because they have their office in La Carlota. But in Canlaon City, they do not have a resident volcanologist here because on 2022 or somewhere in 2021, their volcanologist retired, and until now, walang personnel dyan. Mhm. Sige po. Salamat, sir. At magandang umaga po, Mayor, ha, sa mga updates. Patuloy din po kami manghihingi pa ng mga development pa at sana mas bumuti po ang sitwasyon dyan sa inyong lugar.